Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Si Ontiveros. Iginiit ni Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee Chairman at dating House Speaker Alan Peter Cayetano na politika ang dahilan kaya raw ginagawa ng issue ng katiwalian yung nagdaang Southeast Asian Games. Sabi naman ni Senadora Risa Ontiveros na siyang nagpapaimbestiga sa mga umano'y questionableng kasunduan sa pagpapatayo ng mga pasilidad para sa SEA Games, ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Nakatutok si Bernadette Reyes. Formal nang ibinigay ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee ang final report book ng 30th Southeast Asian Games sa Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission ngayong araw. Naglalaman ito ng highlights at mga ginasto sa SEA Games. The book can also be used na panghampas sa muka ng mga makukulit na ayaw tigilan ang Philippine sports. No, it's heavy enough to Ba't di nyo ba pinangalanan kung sino yung hahampasin natin ng libro? make an impact but not heavy enough to be fatal. Kahapon sa kanyang privilege speech, Ito sabay labas yung mukha ni Ontiveros, ano? Alam na this. Imbestigahan ni Senator Risa Ontiveros sa Senado ang umano'y questionableng kasunduan sa pagitan ng bases. Di ba nakita nyo yung video niyan, itong Athletes Village na yan, yung mga hotel? Di ba nakita nyo yan dati, yung mga video, yung mga hotel room? Tuwan-tuwa yung mga atleta natin sa gandap. Hotel type yung mga ano. Tapos sasabihin na naman, nakakaw. Gusto nila kasi yung pangit, yung nagigiba ba? And Development Authority o BCDA at ng pribadong contractor na MTD Capital Berhad sa Sabi ni Al Ausya, hindi politika yan, tinatakpan lang nila yung issue na binunyag ni Ka Eric. Yun nga po ibig sabihin ng politika. Ibig sabihin meron silang ibang dahilan, pinupolitika lang nila kasi nga may ibang dahilan for politics. Ganun ibig sabihin nun. patayo ng mga sports facilities para sa SEA Games sa New Clark City sa Tarlac. Magko-cooperate kami doon at lahat ipapakita namin dahil walang tinatago. But yun nga, what these people want are witch hunts. Because they want control of the POs. Witch hunt. Kasi mukha nga namang witch Ayon kay Cayetano, politika ang dahilan kaya ginagawa ng isyu ng korupsyon ang nagdaang SEA Games. Hamon ni Cayetano sa mga nais maghain ng kaso laban sa FISGOC. Pag may nakita kayo, ikulong nyo ko or itigil natin to. Kung nising ko, kumita kami dito. No? But kung hindi, ano naman penalty nyo? Mag-resign kayo. Hinihingan pa namin ng Ayan reactions. Ontiveros, sige na, isakya mo na yung hamon. Pag may napatunayan kayong ninakaw, ikukulong daw nyo si Cayetano. Go! Laban na! Pero pagka wala kayong napatunayan sa korte, ha? Mag-resign ka, ha? Kaya lang parang lugi ka doon, Cayetano, ha? Magre-resign siya, patapos na kanyang term. Di na maboboto yan. Wala nang boboto dyan. Senator Risa Lugi ka dyan, lugi. Ontiveros, pero sa panayam sa kanya ng DCBB, sinabi niya ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin bilang senador. Naks! Ginagawa tungkulin. Kailan ka ba naging investigador? Dapat NBI ka na lang Ano ba yung tungkulin? Batasan dapat mong Anong tungkulin pinagsasabi mo dyan? Hindi namulitika ang COA, hindi namulitika ang OGCC sa pagpuna at pag-flag nitong mismong mga isyong ito, kundi ginagawa nila ang kanilang mandato. Palagay ko ako rin bilang miyembro ng Senado. Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Ang lupit. Naka, ang ganda-ganda niyan. Tapos na gaganyan, babatikusin nyo. Bumukha kayong tae. Yun lang masasabi ko sa inyo, ha? Babala mga kapuso, maselan tinakpan po ko muna, ang tinakpan ko susunod muna. naming balita. Patay si Manila RTC Judge Maria Teresa Abadilla matapos barilin ang kanyang clerk sa loob ng sarili niyang opisina. Base sa inisyal na investigasyon ng Manila Police District, alas 2 ng hapon kanina nang mapansin ng ilang empleyado na nagtatalo si Judge Abadilla at ang kanyang clerk, si Attorney Amador Rebato. Meron akong original copy nitong video nasend sa akin. Saglit pa ay umalingaw-ngaw na Grabe. ang ilang putok ng baril. Binaril ni Rebato si Abadilla bago niya binaril ang sarili. Dead on the spot si Rebato habang naisugod naman sa ospital si Abadilla kung saan idineklara siyang dead on arrival. Inaalam pa ang dahilan ng pagtatalo ni Abadilla at Rebato. Nakiramay si Chief Justice Diosdado Peralta sa pamilya ni Judge Abadilla.
Pinag-utos din niyan ang paghihigpit ng seguridad sa lahat ng mga courthouse para maiwasan na maulit ang ganitong insidente. Ayan ganito yan makinig kayo ha mga kababayan kasi meron na akong kakilala dyan sa loob ha. Ang kanila talagang kwento dito sa ano na ito. Ito, wait ha, dali lang ha. Hindi ko na lang papangalanan kung sino yung kakilala ko. Ang story niyan, kaya daw binaril si Judge ni Clerk dahil nagkaroon sila ng discrimination dahil sa COVID, nag-positive itong si Clerk. Pinag-resign siya ng judge kaya nagtalo silang dalawa. Meron kasi tayong kakilalang isang naka-witness malapit doon sa pangyayari. Okay? Ito, kaya sasabihin ko muna sa inyo, disclaimer po muna, ito ay kwento lang. Okay? Hindi ho pa napapatunayan ito, pero ito ay mismong kwento doon sa loob ng opisina. Yung pinag-awayan nila dahil sa COVID, lagi na late pumapasok si clerk, yung clerk daw, ngayon uminit ang ulo ni judge. Sabi ganoon, mag-resign ka na lang. Yan ang sinabi daw. Kasi nga itong clerk, nag-positive daw ito sa COVID at ang dahilan po daw ay lagi itong nalilate. Okay? Ito pang sabi niya. Naubos ang pasyensya. So pinag-resign siya nitong judge, sabi, di umano. Okay? Naubos ang pasyensya ng clerk kasi syempre nag-positive ka na nga, nagkaroon ka na nga ng depression, tapos sasabihan ka pa mag-resign. Doon, nagbigay siya ng resignation letter kasama niya kapatid pa. So, doon na nagkaroon ng initan ng ulo kasi parang ang dating, parang wala daw ha, hindi pa ho ito sure. Okay? Ito'y kwento lang ng mga taong nandoon sa loob ng opisina na nagka-initan daw sila ng ulo ng judge, parang sinasabi ng clerk, sinasabi na kesyo parang wala naman daw man lang konsiderasyon. Yun ang sinasabi. Daw ha, ulitin ko, hindi pa ito sigurado. Ito'y kwento lamang ng mga taong naandoon. Ngayon, sabi ko nga, is it possible? Okay? Is it possible na ang isang nagka-COVID dumaan sa depression. Okay? Personally, ako sinabi ko sa inyo, di ba, nagka-COVID ako. Ako, hindi mo naman maaano, pero ako, I'm a very positive person. Okay? Siguro naman, pansin nyo naman yan. And yet, nung nagka-COVID po ako, talagang dadaan ka sa depression. Especially, wala kang nakakausap physically. Wala kang nakikita physically kung hindi yung mga nurse na nakabalot, na nakaparang alien, di ba? So, nung unang mga araw, talagang dadaan ka talaga sa depression. Yun pa lang sabihin na natin physical pa lang yun. Okay? Yung panglabas pa lang, external factor pa lang yun. Pero panoorin nyo ito, okay? Nakita ko ito, balita rin ito ng GMA. Wala munang volume kasi delicates kasi lagi yung tayo nakaka-copyright pag may volume. Ito. Yan ipapanoorin nyo. Ayon daw sa isang pag-aaral, yan, na 20% ng mga nagkaka-COVID survivor ay nadadiagnose na may psychiatric disorder sa loob ng 90 days. Ha? Wait lang. May nagsabi dito. Wait. Ano nangyari dito? May COVID pumasok pa. Hindi ho. Katatapos lang. Ha? Katatapos lang ng kanyang COVID, gumaling na ho siya. Kaya lang dahil nga nung nagka-COVID, na depression, tapos nalilate siya sa pagpasok, ngayon, doon na nagagalit daw yung judge. Okay? Meron na ho siya. Correction, don't say clerk, he's positive in court, is a clerk of court. Huh? Correction, don't say clerk, his position in court is a clerk of court. It is a big difference from an ordinary clerk. Si kuya naman. Ay, si madam naman. Opo, yun ang ibig sabihin nun, clerk of court. Pinag-usapan nun natin na sa opisina nila clerk of court siya, okay?
So malinaw ho yun, okay? JC Brown TV, Boss Banat, bye, palapag lang po ng channel. Payakap po. Ay, I love you po, ha? Yan. So ayon dito, meron talagang yan. Depression, insomnia, mataas din raw ang risk ng mga pasyenteng ito na magkaroon ng dementia. People have been worried that COVID-19 survivors will be at great risk of mental health problems and our findings show this to be likely. So ito ho ulitin ko, pag-aaral ho ito, hindi ho ito bola-bola. Hindi ho ito chismis, pag-aaral ho ito sa mga matitikas nating mga doktor. Ayan oh. So pinag-aralan talaga nila. May scientific proof sila. Grabe, no? University College London. Sa King's College London. So malinaw ho ito, ha? Okay, ibig sabihin posible ho, okay? Na 'di ba paulit-ulit ko naman sinabi sa inyo kahit ako nung inaral ko ho, meron nung epekto ang COVID. Hindi lamang po ito pag once gumaling ka, magaling ka na. Oo, magaling ka na, hindi ka na makakahawa, pero una, nagkaka-damage ho talaga daw yung lungs. Pangalawa, may mga nagka-COVID, hindi na bumalik yung kanilang pang-amoy at saka panlasa. May mga ganun daw. Ito nga, meron pa pag-aaral, yung mga nagka-COVID daw, nagkakaroon ng psychiatric problem o sa utak. So ito yung mga pag-aaral.